Magandang gabi po sa lahat. Happy Sabbath po. Kumayan po natin yung ating mga katabi. At welcome po sa ating mga katabi. Tayo po yung dadako na sa ating first service. At sa pasimula po, tayo po muna yung mananalangin. Atin po yung po ating mga mudo para po sa ating mananalangin. Gamhanan nga Diyos na nasa kaitatan sa mga langit. Dahil ka sa kanturan. Hindi kagabi yun nagkapasalamat kami sa lanadlaw sa mga pinabuhin ng iyatang kanamin. Naliwala sa mga pagsulay, sa mga pagkukulang, ikaw nagpapadaya sa lubong lang ng kanamin. Kung bani kami hindi kagabi yun na rin ikaw, kung dahil kami pasalamatan, at tingin na mo magkaisunan ng padulong kayo palalang po alam. O Diyos, wala kami mahigo kung hindi ikaw magunatan namin, kung saan narinig namin ganun. Pasayo kami sa mga ganun, pagkulang sa iyo, dito na lang among ipamay kasalamatan, sa pangalan ni Cristo Jesus, buktungan ang among ginong nabiluwas. Amen. Awitin po natin ang I Will Sing of Jesus' Love. Tagalog version, 86. Kay Jesus na pag-ibig. Kay Jesus na pag-ibig, 86. Kay Jesus na pag-ibig, layawin ang itinsan, yalawin ang patay dahil sa atin. Kay Jesus na pag-ibig, layawin pagpapatuloy, awitin po natin ang Before Jehovah's Awful Throne, hymn number 47, 47. Bago lahat, umayo. Before Jehovah Lord.
Bago tayo manalangin, at kung mayroon mo po yung Biblia, atin pong buksan sa Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 4 sa mga awit. Ito po ang sinabi. O Panginoon, sino sa inyong tunda na maninira manunuluya? Sino sa inyong banal na burol na maninirahan? Siyang lumakat na matuwid at gumagawa ng katuwiran. At mula sa kanyang puso ay magsasalita ng katotohanan. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umalimpusta sa kanyang kapwa. Nasa mga mata niya ay nangangamak ang isang napakasama, kundi pinarangalan ang mga natatakot sa Panginoon at hindi nagbabago kapag sumumpa kahit na ito kaya ikakasasakit. So pagpalain po ang mga talatang ito at tayo po ay sumunod sa panalangin. Manang ang mga kapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, na sa imong pag-ingat mo sa amin sa buong isang linggo, na inyo kaming binigyan ng kalakasan, lalo na po inyo po kaming nalayo sa lahat ng kapahang. Salamat po na araw ng Sabat kami nakaranas upang po patuloy po kami patuloy po namin sambahin at purihin sa katotohanan. Kaya sa gabing ito, amin pong ilalapit po sa inyo, aming pagsalita, si Brother Pascual Comelio, na siya po ang magbibigay ng mensahe sa mga oras na ito. Puspusin mo po siya ng banal na espiritu, na ang lahat ng kanyang sasabihin, na ito po yung magmula sa inyo, na ito po ang magbibigay po sa amin kalakasan sa aming pananampalataya habang po kami naghintay sa inyong ikalawang pagdating. Sa aming pag-aaral sa gabing ito, buksan mo po ang aming makaisipan na ito po ang magbigay po sa amin ng kalakasan. Kahit po marami pong mga pagsubok sa aming buhay, na makatayo kami na matibay hanggang po sa inyong pagdating. Kaya sa gabing ito, amin pong idalangin ang aming mga kapatiran na patuloy mo po ingatan habang po sila patuloy sa bahay-sambahan, na sila kasama namin sa pagsampa ng oras na ito. Lalo na po sa aming mga kapatiran na mayroon pong may mga karamdaman, pagalingin mo po sila upang sa ganun na sa araw ng Sabat na kami makakasama. So maraming po salamat sa inyong mga pagtugon sa aming mga panalangin at nakawag sa aming magpagkulang pagkasala sa inyo sa pangalan ng aming kapagligtas na Jesus. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Okay, buhay na buhay na po. At happy Sabat. Purihin natin po ang ating dakilang Diyos sapagkat sa gabi nito ay tayo po muling nakasama-sama upang siya po ay ating pasalamatan sa loob ng sanligong ng daan na tayo ay kanyang pinagpala, binigyan ng kalakasan at inalayo sa anumang kapahamakan. Kaya sa gabi nito, ating pasalamatan ng aming Panginoon sapagkat muli tayo sa araw ay sa gabi nito ng kanyang kabanalan. Tayo po ay kanyang sinipon sapagkat alam ng Panginoon na bilang tayo kanyang mga anak ay talagang binibigyan tayo ng magandang panahon at higit sa lahat pagamat tayo ay pagod sa ating mga paghahanap buhay, mga kapatid. Pero narito po tayo upang ating pasalamatan ang ating Diyos na manlalangin. Kaya kung ito, mga kapatid, nais kong ang ating programa ay makikita niyo po sa ating screen. At sa gabing ito, muli ang ating tagapagsalita sa
isa sa ating mga boothing elder, ang ating head na walang iba kundi si Brother Pascual Camilo. At bago po siya magsalita ay tayo po ay bibigyan ng isang magandang mensahe na papuri sa Panginoon na ito po ay gagampanan na isa sa mga kabataan, si Brother Rafael Rivera. Yan po ang ating programa ngayong gabi. Nawa ang ating pakinig ay tayo ay nakapokus sa salitang mabahagi ng Panginoon sa atin. Yan po ang ating mensahe. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world o'er, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord. For only Jesus can satisfy your soul. Satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. If you could have the faith and fortune, or the wealth you could obtain, yet you have not Christ within, your living here would be in vain. There'll come a time when death shall call you, riches cannot help you then. So come to Jesus, for only He can satisfy. Satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. Satisfy your soul. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Isabat po sa inyong lahat. Ngayong gabi, muli po ay alam ko na tayo ay nagagala at natutuwa
na muli nagkaroon tayo ng pagkakataon upang sumamba sa ating Panginoon Diyos. Welcome kayo, tayong lahat, ngayong gabi sa ating pong pagsamba at sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bago po ako magpatuloy, mga kapatid, ay bukas mayroon tayong survey o parang assessment ng ating iglesia. Gusto natin malaman kasi kung alin bahagi ng ating iglesia tayo ay nangangailangan ng improvement. Meron tayong 10 na mga aspeto na atin pong titingnan bukas na kung saan kailangan po kayo. Kailangan po kayo makarating ng maaga. Mas marami pa sana dito, mga kapatid. Para sa ganun maging kabahagi kayo sa church assessment natin. At kayo po ay magdala ng inyong mga ballpen at lapis. Kung mayroon kayong 10 ballpen, dalhin nyo na lahat. Kasi yung wala dito ngayon, baka hindi nila alam yun, isi-share natin sa kanila. Kung mayroon kayong 10 na lapis, dalhin nyo rin lahat. Para mag-share natin doon sa mga wala ngayong gabi. Sigurado yun, hindi magdadala sila. So magdala tayo bukas, mga kapatid, maaga tayo. Hanggat maaari before pa mag-Sabbath school, o yung panahon pa lamang ng ating family worship, family life time, ay pupunta na po tayo, mga kapatid. Mas maganda yung maaga tayo makakarating upang umpisahan natin ang ating lahat ng mga programs sa iglesia sa buong Sabbath niya. At yun, maaga tayo dumalo bukas sa panahon yan, mga kapatid. At isa pa po, mga kapatid, ay matutuloy na po yung ating inaprubahan sa board na isang pagsasanay para po mas madagdagan ang ating karunungan sa tinatawag na preaching, yung biblical preaching and preparing to preach. Ito po ay seminar sa buong buwan ng December. So, mula alas 8 po yan hanggang alas 12 ng linggo ay ang lahat ng mga kapatid na interesado at nagdanais na mas madagdagan ang inyong karunungan, paano gumawa ng sermon, at paano gawin ang inyong sarili na kaya-aya na nagsisermon. Kasi doon sa ating pag-aaral at seminar na ating natinan ay hindi lang pala yung sermon ang ihahanda kung hindi pati yung nagsisermon. So, dumalo po kayo, mga kapatid, yung mga interesado ay dumalo. Okay, ulitin ko po, ang ating pong church assessment bukas, alas 8, mag-start po yan. Siguro before pa ang tawag ito, ang ating lesson ay church assessment muna. Sino po bukas ang dadalo ng maaga at magdadala ng maraming mga panulat? Nasa kamay. Kapatid, magdala kayo ng ballpen. Sino po ang magdadala bukas? Mas maganda yung nangangako sa Panginoon, pero pangako na may commitment. Sino ang magdadala ng ballpen at maaga na dadala bukas? Nasa kamay. Taas, kunti lang, mga kapatid. Dumalo tayo ng mas maaga. Taas nyo ang kamay, ito ang makita. Kaya, sige, salamat po, mga kapatid. Alam ko, inyong tutuparin yan. Kasi, ang pangako ay pangako sa Panginoon. At ngayong gabi ay pag-usapan natin ang tungkol sa pangako. Doon po sa talata na binasa ng ating kapatid kanina, sa aklat po ng awit, kapitulo 15, ang mga talata ay 1, 2, 4, hanggang 4. Sabi, O Panginoon, sinong sa iyong tolda ay manunuluyan, sinong sa iyong bayan na burol ay maninirahan. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at mula sa kanyang puso ay nagsasalita ng katotohanan at hindi nagbabago kapag sumumpa o kapag sumumpa kahit na ito'y ikasasakit. Ang aahon pala o kaya yung makakapanirahan doon sa langit na bayan, mga kapatid, ay yung mga tao na kapag nagsalita ay tinutupad. Kapag po tayo ay nangako sa isang bagay ay dapat tuparin. Sapagat pag hindi natin tinupad, mga kapatid, ang isa sa mga dahilan sa kapitulo 3, versikulo 4 ng aklat ng pangalawang Timoteo, doon sa 11 na dahilan kung bakit
magiging masama ang panahon sa huling araw ay yung hindi pagiging matapat sa pangako o yung tinatawag na pagiging taksil, yung hindi pagiging tapat sa kanyang pangako. Basahin niyo po yung pangalawang Timoteo 3, versikulo 4, nakatala po riyan yung mga panahon o yung sa huling araw ay magiging panahon mapanganib. Ang dahilan kung bakit mapanganib, ang isa po doon ay ang mga tao ay hindi na tapat sa kanilang mga pangako, taksil sa pananampalataya. Kaya kapag po tayo ay nangangako, mga kapatid, tutuparin po natin ang ating pangako. Huwag tayong maging kagaya sa mga politiko na ginagawang promise land ang buong bansa tuwing panahon ng eleksyon. Na sila'y nangangako sa Rimer. Buong bansa ay ginagawang promise land sapagkat pinangangakuan ng buong bansa. Meron nga daw nangako ng politiko, ang sabi ng politiko ay gagawa ako ng mga tulay. Sabi ng mga taong nakikinig sa kanya, Mr. Politiko, wala namang ilog. Ang sabi ng politiko, gagawa rin tayo ng ilog. Wala na kasing magawang pangako. Kahit walang nonsense, basta makapangako, mangangako, sapagkat gusto makuha ang buto o kaya yung panig niya mga kapatid. So kailangan na pag tayo po ay nangako, tutuparin natin ang ating pangako. Pag hindi natin tinupad ang ating mga pangako, mga kapatid, ay hindi tayo makakasama na sumampa doon sa tinatawag na o makapanirahan doon sa burol, banal na burol ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na langit. Hindi tayo makakapunta sa langit. Tayo ay mananatili dito po sa lupa. Meron ako isang kaibigan na nagkaroon sila ng hindi pagkakagawa ng kanyang misis. Very close na kami ngayon dahil nababanggit niya sa akin yung kanyang problema at nagkaroon nga ng pagkakataon na sila talaga ay sa ngayon ay nagkaniwalay. Pero dati, nagkaniwalay sila at nagkabalikan din ulit. Ngayon ay lumapit siya sa akin, sabi niya, Sir, anong gagawin ko para kami ay magkabalikan ng aking misis? Sabi ko, nasaan na po ang iyong misis? Sabi niya, umuwi na daw sa kanilang bahay. Hindi ko talagang matindi nga yan kasi umuwi na sa bahay. At ano ang problema? Sabi niya, ang problema ay parang nasigawan niya at saka parang natapik niya lang. Hindi naman talaga niya talagang sinaktan. Part lang siguro yun ng parang lambing pagka nagkakaroon ng diskusyon. Pero hindi naman talaga niya yung talagang sinuntok na gano'n, sabi niya sa akin. Sabi ko, ganito ang gawin mo, Sir. Puntahan mo sa bahay nila at kausapin mo ang kanyang nanay. Kasi nung siya nang niligaw dito sa kanyang misis na to, ay hindi niya nakausap minsan ang nanay o yung kanyang malugang na babae. Yan na yung babae. Kaya sabi ko sa kanya, pagkakataon mo na ngayon na manligaw ka ulit. At sa pagkakataon ito ay mangako ka sa iyong manugang, sa iyong biyanan, sa iyong biyanan. Upang sa ganoon ay magtiwala ang iyong biyanan sa iyo at ibigay niya uli ang iyong asawa sa iyo. Sabi niya, salamat sir, gagawin niya raw. Titingnan ko this week kung ano ang magiging resulta doon sa aking payo sa kanya. Mga kapatid, maganda rin ang pangako sa Diyos. Masarap ang pangako sa Diyos, sapagkat ang pangako sa Diyos o yung pangako sa Diyos ay ito'y bunsod ng ating tinatawag na commitment. Mayroong isang nagpabautismo na tinanong nung pastor kung bakit ka nagpabautismo. Alam mo ang sagot, mga kapatid, nung nagpabautismo na yon? Sabi niya, hindi masyado sa mga doktrina, hindi masyado nauunawaan ng mga doktrina. Ang dahilan kung bakit ako nagpabautismo, sapagkat ang mga nagbabible study sa akin, kahit ulan umagyo, pag ipinangako, napunta sa bahay. Kaya, sabi niya, dito na ako sa panig ng mga taong ito. Sapagkat ang mga taong ito, kapag ka nangangako pa lang, ay tinutupad. Kaya ang ating mga pangako, mga kapatid, ay napakaganda din na tayo ay nangangako. Huwag naman sabihin natin, hindi ako mangangako, baka hindi matupad. Walang commitment. Mangako tayo sa Panginoon. Panginoon,
Susundin ko ang iyong mga kalooban, ang inyong mga kautusan, kagaya po ng ginawa ng mga Israelita. Sa aklat po ng Exodus 19, talatang 8. Nung sabihin ng Diyos, kayo ba'y susunod sa atin? Ang sabi ng mga Israelita, susunod kami sa iyo. Nangako ang mga Israelita. Dangan nga lamang mga kapatid, ang kanilang pangako siguro ay kulang ng tinatawag na pagpupursigi at talagang commitment. Kaya pagkalipas lamang ng ilang araw o ilang linggo, sila'y sumamba na sa mga guya o sa mga batang cow, yung baka, guya. So, talagang matindi ang mga pangako ng mga Israelites, pero kulang siguro sa commitment, mga kapatid. Pero alam niyo, ang commitment ay nagsisimula sa inyong pangako. Sapagkat ang inyong pangako ay bahagi yan ng inyong decision making. Bahagi yan ng inyong paggawa ng inyong mga desisyon, mga kapatid. Kaya maganda na tayo nangangako sa Diyos, na tayo ay maglilingkod sa Kanya. Maganda rin na tayo nangangako sa ating kapwa na tayo ay maglilingkod sa ating kapwa. Maganda din po yun. Pero siguraduhin natin na kapag tayo nangako, ang sabi ng talata na ating binasa, kahit na ito'y ikasasakit, ay kanyang gagawin. Kanyang gagawin. Doon sa isang translation na yon na ating binasa kanina, sa Kapitulo 15, 1, 2, at 4, sa huling bahagi ay ang sabi, at hindi nagbabago kapag sumpa kahit na ito'y ikasasakit. Minsan mga kapatid, kapag po nalaman natin na parang may diferensya yan na yung aking pangako. Parang lugi yata ako nito Parang naisahan yata ako nito Kaya hindi ko na lang tutuparin. Masama yan mga kapatid. Kahit nasa ikasasakit mo, yung iyong paglilingkod sa iyong kapwa na iyong pinangakong yon, tuparin mo yun, mga kapatid. Sapagkat yun ay sinasabi ng banal na kasulatan, kapag pala tayo ay nangangako, dapat tinutupad, sapagkat ito ang isa sa mga basihan ng Diyos sa atin upang tayo kanyang dalhin sa kanyang kaharian. Kaya dapat ang ating mga pangako ay talagang atin po itong tinutupad, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng mga pangako. Mayroong isang nag-aaral, binilang niya ang mga pangako ng Diyos. Siguro uso na, kasi uso naman na ngayon yung computer, mga kapatid. Madaling ma-scan yan. Sa kanyang pagbibilang sa mga pangako ng Diyos, mayroon siyang nabilang na 300 plus na mga 365 na mga pangako ng Diyos. Equivalent po ito ng isang taon. Meaning, bawat araw ay hindi ka kukulangin ng pangako. Nariyan ang pangako ng Diyos. 365 na mga pangako ng Diyos ang kanyang naitala, mga kapatid. At magbibigay ako ngayong gabi ng ilang mga dakilang pangako ng Diyos sa atin. Ang isa po dito ay yung tinatawag na kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibibigay niya sa atin upang mapanagumpayan natin ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan. At dala po yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 14 at Kapitulo 16. Nariyan ang pangako ng Diyos na kapag tayo po ay lumipindi sa Kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo po ay pagkakaluban niya ng kapangyarihan. So, hindi lamang tayo naging malaya doon sa hatol ng kasalanan bilang Kanyang ipinangako din sa atin sa aklat ng Juan 3:16, ng sino mang sumampalataya ay huwag mamahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang sabi sa atin, ang lahat ng tumanggap kay Kristo sa Kapitulo 12, talatang 1 ng Juan, ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos doon sa hatol ng kamatayan, kung hindi tayo din ay iniligtas ng Diyos doon sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu upang mapanagumpayan natin ang lahat ng ating mga kahinaan. Di ba ito napakadakilang pangako ng ating? Ito'y napakadakilang pangako ng ating Panginoon. At ang Panginoon, kapag po siya ay nangako, ang sabi sa atin, sa aklat po ng
Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 23. Ang mga pangako ng Diyos ay dakila sapagkat siya ay Diyos ng katapatan. At ang sabi sa aklat ng Unang Hari 8:56, purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat ng kanyang ipinangako. Walang nagkulang ng isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Kita ninyo mga kapatid, walang nagkulang ni isang salita sa kanyang ipinangako sa kanyang lingkod na si Moises, mga. So lahat ng pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. Hindi po ito nagkukulang, kanya po itong tinutupad. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, sabi sa atin sa Kapitulo 19, talatang 7, ng awit, sapagkat ang kanyang mga patutuo ay hindi lamang tiyak. At sa 93 talatang 5, ito din ay tiyak na tiyak. Pag ang Diyos ay nangako, kanya po talaga itong tinutupad, mga kapatid. Mayroon isang nangako. Ang sabi niya, ako ay dadalo ng maaga sa church. Dadalo daw siya ng maaga sa church. Sabi niya doon sa Sabbath school leader. Pero hindi siya dumalo ng maaga. Siya pa naman ang isa sa mga participants. Ang isa din ay gano'n. Sabi niya, ako ang aawit. Nangako siya na dadalo ng maaga, pero hindi siya dumalo ng maaga. Kaya ngayon, ang Sabbath school leader ngayon ang siyang umawit. Siya na halos lahat, siya nang nag-pray at kanya na lahat. Kaya ang Sabbath school leader na ito ay talagang mayroong tinatawag na pagkayamot na kanyang tinanong ang kanyang mga kapatid sa iglesia na ito na kanyang inasign at nangako din naman sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi ka dumalo ng maaga sa araw ng Sabat? Ikaw pa naman ay nangako. Ang sabi nung isa ay ako ay nakipaglibing sa aking namatay na kapitbahay. At ang isa naman, ang sabi, masama ang aking pakiramdam, hindi siya nakadalo ng maaga. Yung ikatlo naman, siya daw ay dumalo sa isang anibersaryo sa isang kalapit na iglesia. Kaya hindi siya dumalo doon sa iglesia kung saan siya nangako. So, nagtanong ang pastor. Ang sabi ng pastor ay, ano po ang iyong pakiramdam? Sabi ng Sabbath school leader, hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. At alam mo, ang sabi niya, itong aking mga inassign na ito sa panahon ng Sabbath school ay ang kanilang mga pangangatuwiran ay maaaring makatuwiran. Subalit, ang karamihan, ang sabi niya, ang kanilang palabra de honor ay gaya ng nilubid na buhangin. Nalulubid ba ninyo ang buhangin? Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung sinabing palabra de honor, yung bang tapat tayo sa pangako. Mayroon tayong ano ba ito sa English? Word of honor. Ang kanyang word of honor, ang kanyang palabra de honor ay hindi na mapagkakatiwalaan. Parang nilubid na buhangin. Mapatid tayo ng ako, gawin natin. Gawin natin, mga kapatid. Pag tayo nangako na tayo ay maglilingkod sa isang kapatid, ating ibibigay ang isang bagay sa kapatid. O kaya naman tayo ay nangako na tayo po ay magkakaloob ng halaga sa iglesia. O tayo ay nangako sa Panginoon na maghahandog ng isang bahagi ng ating income. O kaya naman tayo ay nangako sa Panginoon na percentage ng iyong income ay ibibigay ninyo sa Panginoon bilang isa sa iyong mga handog. Tuparin natin ang pangako niyan, mga kapatid.
tuparin natin ang mga pangako niyan sapagkat iyang lahat ay inaasahan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Tayong lahat ay mga mahihina talaga. Pagdating sa pangako, pag nakita natin, parang naisahan ako Parang, malaki yata ito. Alam nyo, lagi kong sinasabi dito ang may kinalaman sa paglutakbo at paghahandog. Kasi, alam nyo, ito yung sinasabi ko parati pag mayroon ako nakakausap ng mga nagpipintuhan ng kami. Sabi ko, ang isa sa pinakamatinding basihan ng isang tapat na Kristiyano ay tapat sa pag-iibang at paghahandog. Bakit ba? Tayong mga Adventista, hindi naman natin inaalam, ito ba, nagpilihan ko ba ito o hindi? Ito ba, naghahandog ito? Hindi tayo gaya ng ibang mga religion, kapatid, na mayroon silang listahan talaga doon. Tayo walang ganun. Meaning, tayo lang po yung nakakaalam, ikaw, na may income, at ang Diyos na nagbigay sa iyo ng income. Kayo lang dalawang nakakaalam yan. At siguro, kung ang iyong misis, ang iyong anak, kayo lang nakakaalam, mga kapatid. So, ang pagtatapat sa paghahandog at pag-iikabo ay isang personal na decision mo sa Panginoon at commitment sa Panginoon. Ngayong darating na mga Sabado, mga kapatid, ay ating pong sasabihin sa iglesia kung magkano ang dapat na magiging handog ng bawat kapatid, percentage ng kanilang income ng bawat kapatid para sa kanilang handog. Kasi pinag-aaralan natin sa board at kasama natin si Pastor, mga kapatid, kung paano matutugunan ang pangangailangan ng iglesia na hindi kukulangin tayo pagdating sa budget. Alam niyo, mga kapatid, ang may-ari ng pera ay ang Diyos. Ang gawain ng iglesia ay gawain ng Diyos. Hindi ating gawain ito. Hindi gawain ng Diyos. Ang kailangan lamang natin sa loob ng iglesia ay magtiwala sa pagpapala buhat sa Diyos. At bahala na po siya magkaloob nito. At ang isa sa mga paraan upang ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating pag-iikabo at paghahandog. Hindi lamang marahil siguro sa salapi, maging ng ating tinatawag na oras. Dapat may oras tayo, handog na oras sa Panginoon. Porsyento ng oras. Huwag puro panonood ng TV. Huwag puro trabaho, yung preoccupied mind. Sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Mateo, yung 4 na uri ng mga lupa na nataniman ng mga binhi. 4 na uri ng tao yun, mga kapatid. Yung isa doon ay yung tinatawag na preoccupied mind. Nang lalo na sa isip ay pera, mga material na bagay. Kaya wala nang oras sa Panginoon. So, mga kapatid, ito po nga aking mga binabanggit sa inyo ay mga bagay na very practical at saka basic ito siya. Pero ito ay dapat ulit-ulitin natin sapagkat ang isang bagay na hindi na inuulit-ulit ay nagmumukhang hindi totoo. Para ang isang bagay ay laging totoo at laging paniwalaan na ito'y totoo, inuulit-ulit. Pag hindi na inulit, nagmumukhang hindi totoo. Yan ang lagi nating tatandaan, mga kapatid. Kaya ang mga pinaka-basic na napakahalagang dapat nating laging maigikitan sa ating isipan ay dapat ito ay inuulit-ulit. So, ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pong pakiusap sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Pag tayo nangako sa Diyos man o sa ating kapwa, ito pa rin natin. Dahil pag hindi natin tinupad ang ating pangako, ito ay magiging dahilan para hindi tayo makarating sa langit. Dahil ito ay malaking pagsisinungaling. Malaking pagsisinungaling ito. Lalo na kung ang ating pinangakuan ay hindi Adventist, nako mga kapatid. Talaga naman, pag hindi natin tinupad ang ating pangako, doon sa hindi Adventist na yun, buong relihiyon na lang natin. Sasabihin ng mga Adventista, mga Sabadista, mga sinungaling ng palayan. Pag nangako, hindi tinutupad. Tuparin po natin ang ating mga pangako sa ating kapwa at sa ating Diyos, sa ating iglesia. Ang lahat ng ating mga pangako, ito man ay ating sinabi verbal, o ito man ay ating sinabi sa isip, alam ng Diyos po yan, mga kapatid. Tuparin natin ang kanyang mga pangako sapagkat ang Diyos ay
Diyos na tinutupad ang kanyang pangako. Ano kaya kung ang Diyos ay hindi tumupad sa pangako? Saan kaya tayo tutuloy ng pangako? Ang dahilan kung bakit tayo ay nakararanas ng pagliligtas ng Diyos ay sapagkat ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya tayo magdiin ng kanyang mga lingkod at mga anak. Bilang isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ay ang katapatan. Tuparin natin ang ating mga pangako bilang mga tapat na lingkod ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang ating pag-aaral na ito ay nagsilbing paalala sa atin at inspirasyon na tayo ay lalo magtapat sa Panginoon hanggang sa kanyang kalawang pagparito at tayo po'y maging handa na magkasama-sama doon sa langit ng buhay. Pagpalain po tayo. Sa pagtugod po, sa mensahe natin narinig, awitin po natin ang Jesus na nangako ako. Sa hymn number 214, 214. Ay, bukati po siya. tulad po ng awit na aming nandun sa inyo sa gabi ito. Kami po ay nangangako na maglilingkod sa inyo sa lahat ng bahagi ng aming buhay, at kami ay nangangako habang kami nabubuhay, kayo ang aming paglilingkod. Ngunit kami po ay may mga kahinaan. Ang aming mga pangako, minsan ay hindi namin natutupad. Ano pong hinihiling mga bagay? Na inyo pong puspusin kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Bigyan kami ng kapangyarihan upang ang lahat po ng aming mga pangako ay maging matibay sa aming mga prinsipan at sa aming mga puso. Na ito'y gagawin namin kahit na ito'y sa aming nasasakit, o kahit na ito ay maaaring naging kakulangan
sa amin o parang nalulugi kami. Ngunit sapagkat kami ay nangako, aming tutuparin ito sa aming kapwa, bigyan kami ng kapangyarihan na bagay. At sa amin pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Nawa, kami po ay manatiling nagtatapat. Hindi lamang sa inyong banal na harapan, hindi maging sa amin mga kapwa. Sa aming pag-uwi sa gabi ito, nawa ay baunin namin ang inyong mayamang Christmas. Magkaroon kami ng tunay na kapayapaan at kaligayahan na nag-uupapaw sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan, sapagkat ang lahat ng ito'y aming hinihiling. Sa pangalan ng aming Panginoon.